Hello, ma'am. Papunta na rin po ako. No worries po. Haabot po ang cake sa inyo on time. Sa isang tahimik na kalsada ay boses ni Josefina ang namayani. May dala itong malaking box ng cake na kanyang i-deliver sa kanyang amo. Ang init sobra. Kung kailan kasi kailangan yung sasakyan, doon walang magmamaneho. Ay, Diyos ko! Agad na napatili ng sigaw si Josefina ng isang rumaragasang sasakyan ang dumating sa kanyang gilid. Sa sobrang bilis noon, ay agad na imit siya ang babae. Sanhi upang matapo ng dala niya. Yung cake ko! Nanginginig ang boses ni Josefina matapos makita ang nakataob na box. Hindi pwede! Tigagal ang buong katawan at pag-iisip ni Josefina. Hey! Get out of the way! Sabalit nawala yun matapos marinig ang sigaw ng isang lalaki kasabay ng busina nito. Ikaw! Nagmamadaling humarang si Josefina sa daan habang ang kanyang mata ay galit na nakatingin sa lalaki. Tumaas naman ang kilay ng binata sa loob ng sasakyan. Anong kailangan mo? Tanong niya sa dalaga. Bumaba ka riyan! Mag-usap tayo! Mariing utos ni Josefina. Subalit isang mahabang busina ang natanggap niya kay Marcos na tila walang balak na bumaba at harapin siya. What do you want? Umalis ka dyan. Nagmamadali ako. Sa pilitan pa ring sabi ng binata, roon napikon si Josefina. Hinampas niya ng kanyang kamay ang salamin ng mamahaling sasakyan bago nakipag-usap sa lalaki. Anong what do you want ang sinasabi mo dyan? Alam mo ba kung anong ginawa mo? Sa sobrang bilis ng pagpapatakbo mo sa peste mong sasakyan, nakadisgrasya ka ng taong matinong naghahanap buhay. Pasigaw na sambit ng dalaga habang nakapamewang pa. Mas lalong kumunot ang noo ni Marcos bago dinungaw ang kanyang ulo. Roon nagtagpo ang mata nila ni Josefina. Why are you mad? Tinamaan ba kita? Sarkastikong tanong ni Marcos at ngumisi. Roon mas napikon si Josefina at binaliwala ang itsura ng gwapong nasa harapan niya. Hindi! Sagot ng dalaga na may gigit. Tumawa ng mahina si Marcos. Hindi mo ako nabangga. Pero alam mo ba kung anong ginawa mo? Nasira mo lang naman ang negosyo ko. Pagalit na wika ni Josefina. Wala nang malugaran ang pagkalma sa kanyang sistema sapagkat nararamdaman niyang hindi sineseryoso ni Marcos ang galit niya. Woman, you're overreacting. Cake lang naman yan. What's the madness for? Alam mo, babayaran na lang kita. So you can stay away and get out of my sight. Dahil nagmamadali talaga ako. Dahil sa sinabing yun ni Marcos ay mas lalong nag-init ang dugo ni Josefina. Mahina pang tumawa ang binata. Sabay labas sa kanyang wallet at mga pera. Ayos na ba ito para sa'yo? Tanong ni Marcos. Sabay pakita ng 10,000 at paypay noon kay Josefina. Kunin mo na. Muli ay ngumisi si Marcos. Subalit nang mapansin niya na hindi kinukuha ni Josefina ang pera, ay agad siyang bumaba at sapilitan yung inilagay sa palad ng babae. Quits na tayo ha? Pangaasar ng binata. Subalit bago tuluyang makaalis ang lalaki, ay gumawa na ng kilos ang dalaga. Dala ng sobrang galit na nararamdaman niya. Sa mata pobreng lalaki, ay kumuha ito ng malaking bato. Kapal ng mukha mo. Hindi ako nag-overreact at mas lalong hindi tayo quits. Peste ka? Malakas na sigaw ni Josefina. At agad na hinampas ang malaking bato sa salamin ng sasakyan ni Marcos. Dahilan upang mabasag ito. What the heck? Gulat at galit na sigaw ni Marcos. What the fuck did you do? Oh God! Ngayon patas na tayo. Ang yabang mo? Huwag ka siguro mayaman ka at marami kang pera. Akala mo mabibili mo lahat. Imbis na humingi ka ng tawad, halokin mo ako ng ganyan? Ang kapal mo? Ngayon patas na talaga tayo. Humag. Galit na sigaw ni Josefina at pinagsisipa pa ang sasakyan ni Marcos bago siya hingal na lumayo sa lalaki. I will sue you! Nanginginig na sigaw ni Marcos. Pero mas galit si Josefina. Huwag kang magpapakita sa akin. Dahil kapag nakita kita, sisiguraduhin ko na mukha mo na ang susunod kong babatuhin.
Sa bantang yon ay wala nang nagawa si Marcos. Galit na lang siyang umalis, dala ang sirang sasakyan, habang si Josefina ay napasalampak habang nakatingin sa cake niya. Anong gagawin ko? Umatak ang luha ni Josefina habang iniisip kung anong nawala sa kanya. Buisit, ang laking bagay nito para sa akin. Chance ko na to eh. Bulong ng dalaga sa sarili. Nang tanghali ring yon ay lugmok na humarap si Josefina sa kanyang client na kanya rin sanang amo dala ang balita. Roon ay sobra siya nitong pinagalitan at ipinahiya sa ibang tao na naroon. You disappointed me so much, Josefina. Alam mo kung gaano kahalagang araw na to for me. Napahiya ako sa mga bisita ko because of your absence. Gosh, I thought you were responsible enough for this, but I think sobra akong nagkamali. And I don't want this to happen again. Ito lamang ang mga salitang naalala ni Josefina na sinabi sa kanya ng kanyang amo, kaya sa pag-uwi ng dalaga ay dala niya yon. Wala na, Mama. Umiiyak na wika ni Josefina sa ina. Yung pangarap kong cake shop, hindi na matutupad. Dahil nag-pull out na si Ma'am Rio sa pagtulong na gagawin niya sa akin. Kasalanan to ng mayabang na lalaki na yun eh. Patuloy sa paghiyak ang dalaga sa kandungan ng ina, habang sinisiwalat ang lahat ng mga nangyari kanina. Shh! Tama na ang paghiyak, anak. Malay mo, hindi pa talaga ito ang oras mo para sa pangarap mo. Huwag mo nang iyakan ang mga nangyari, Fina ko. Lahat ng bagay ay may dahilan. At sigurado ako na may magandang rason ng Panginoon kaya hinayaan niya itong mangyari. Paalala ng kanyang may sakit na ina habang yakap siya. Pero hindi lang naman po para sa cake shop na pangarap ko yung magiging tulong ni Ma'am Rio eh. Kapag nag-invest siya sa akin, makakatulong din yun para mas makaipon ako ng pampagamot sa inyo, Mama. Sambit ni Josefina. Subalit nginitian lamang siya ng kanyang ina. Fina ko, malakas pa naman ako. Nadadala pa sa mga gamot kaya wala kang dapat madaliin. Ngayon magtiwala ka lang sa sinasabi ko. May rason lahat ng mga nangyari. Patuloy na paalala sa kanya ng kanyang ina habang pinupunasan ng mga luhang natulog galing sa mata nito. Roon ay muling nanalig si Josefina sa sinabi ng kanyang nanay. Hinayaan niya lahat ng nangyari, subalit sa pagtagal pa ng mga araw, ay pakiramdam ng dalaga na wala nang nangyayari sa buhay niya. Mas lumalala rin ang sakit ng ina. Mama, isinara ko muna ang shop. Wala na rin namang nag-order sa akin eh. Hahanap na muna ako ng ibang trabaho para may pambili po ako ng mga gamot ninyo. May lungkot na wika ni Josefina habang nakatingin sa inang nakaratay sa hospital bed. Magmula ng araw na yon, ay humanap muna ng trabaho ang dalaga at isa sa mga na-applyan niya ay ang Arcaless Resort. Good naman ang background mo. Pwede ka na magsimula sa trabaho mo bukas. Sambit ng manager kay Josefina, sabay abot ng uniform sa dalaga bilang resort staff. Maraming salamat po. Wika ng babae at huminga. Kinabukasan rin ay agad na siyang nagsimula sa trabaho. Kabilaan ang lakad at pag-entertain na ginagawa ni Josefina dahil summer rin ngayon at maraming tao. Josefina, punta ka muna sa pool section at pakidala ang mga ito sa VIP natin. Sambit ng manager. Tumango naman si Josefina at agad na kinuha ang mga pagkain at inumin kasama ang towel papunta sa pool section. At binaba yun sa table ng nasabing VIP. Sir, this is your food and towel. If you want anything, just give us a heads up and I'll be here. Magalang na wika ni Josefina. Ang lalaking VIP ay agad na umahon nang marinig yun. Subalit parehas silang nagkagulatan matapos makita ang isa't isa na ngayon ay muling magkaharap. Ikaw na naman? Sabay nilang wika. Marahas na napahinga si Josefina. Agad namang umahon si Marco sa tubig bago matalim na tiningnan ng dalaga. Anong ginagawa mo rito? Hindi ako pwedeng magkamali. Ikaw yung babaeng sumira sa sasakyan ko. Tanong ni Marcos sa babae. Bumuntong hininga si Josefina.
Hindi ba obvious? Malamang nagtatrabaho ako rito. Halata naman sa uniform. Sarkastikong saad ni Josefina, sabay turo sa damit. Tumawa naman si Marcos. Ikaw? Working here? Coincidence ba ito o talagang nilalapitan lang ako ng mga nilalang na masama ang ugali? Backlash ni Marcos. Napanganga naman ang bibig ni Josefina bago siya taas-baba na tinignan. Masama ang ugali? Naiya ako sa ugali mo ah. By the way, why you're here? Parang hindi ka bagay rito. Naiinis na wika ni Josefina. Mahina namang napatawa si Marcos. Really? You have the guts to tell me that? Ganyan mo ba dapat tratuhin ng customer niyo rito? Ani ni Marcos. Why? Gagamitin mo yung card na customer is always right? Come on, lalabanan talaga kita. Banta ni Josefina. Napakagat si Marcos sa kanyang labi. Sanhi upang mapatingin roon ng dalaga. Subalit hindi siya na-distract. With that, I would like to talk to your manager. Parang ang pangit kasi ng may mga ganitong staff sa resort na to. Patuloy na pang-aasar ni Marcos sa pikon na dalaga. Magsasalita pa sana si Josefina, subalit nabigla na lamang ang dalaga. Nang bigla ay marinig niya ang boses ng kanyang manager na ngayon ay papalapit na sa kanila. Josefina, na-meet mo na pala siya. Sambit ni Amber. Ang kanilang manager sabay ngiti sa kanilang dalawa. Amber, is she your new staff? She's quite unfit to be here, huh? Lack of respect and professionalism. Biglang banat ni Marcos. Dahilan para manlaki ang mga mata ni Josefina. Why, sir? Josefina, what happened here? Nag-aalalang tanong ni Amber habang nakatingin sa dalaga. Agad na napalunok si Josefina. No, ma'am. May misunderstanding lang po. Agad na sagot ni Josefina na ngayon ay nakayuko. Sir, kung ano man po ang nangyari, ako nang humihingi ng pasensya. Baguhan lang po rito si Josefina. At nangangapa pa kaya sana pagpasensyahan niyo siya. Nakikiusap ang tinig ni Amber. Kaya nagtataka man ay muli siyang napatingin sa lalaki. Masama patingin sa akin, oh? Sumbong ni Marcos. Agad siyang pinayuko ni Amber sa harap ng binata. Humingi ka ng pasensya, Josefina. Please give a proper respect to the owner of this resort. Matapos marinig yun ay agad na napasinghap si Josefina. Muli ay palihim niyang tinignan si Marcos. Matapos malaman na ito ang may-ari ng resort na pinapasukan niya. Pasensya na po. Napilitang sambit ni Josefina. Matapos noon ay agad siyang hinila ni Amber. Josefina, alam ko may katigasan ng ulo ni Sir Marcos, pero kailangan mong maging patient sa kanya. Kailangan mo ang trabaho na ito, di ba? Kaya umayos ka at huwag na huwag mo siyang kakalabanin. Paalala ni Amber. Iyon ang lubos na tinandaan ni Josefina sa mga araw na lumipas pa. Josefina, bring me my robe now. Subalit kahit na si Josefina nang umiiwas, ay tila ayaw siyang tantanan ni Marcos. Sa dalas ng pagstay nito sa resort, ay araw-araw rin silang nagkikita ng dalaga. At halos araw-araw, ay pinapahirapan nito ang buhay ng babae. Papunta na po, sir. Labag sa loob na sambit ng babae. Bago nagmamadaling lumapit dala ang robe ni Marcos. Ang bagal mo. Asik ng binata, sabay labas sa banyo. May kailangan pa po ba kayo, sir? Mababang tanong ni Josefina habang ang kamay ay nakayuko. Wala naman ah. Sambit ni Marcos. Tumango si Josefina at aalis na, ngunit muli siyang tinawag nito. Ay, may mga laundry pala ako na kailangang ibaba. Pasuyo naman ako. Nagsisimula na naman sa kanyang mga utos ng binata. Tumango si Josefina at tinanong kung saan nakalagay. There, pakibaba na lang lahat. Sambit ni Marcos. Nanlaki ang mata ng dalaga matapos makita ang gabundok na damit na gustong ipababa sa kanya ng binata. Iyan lahat? Gulat na wika ni Josefina. Yes, why? Ngisi ni Marcos. Sobrang dami.
Aware ka naman siguro na nasa 4th floor ka tapos yung laundry area ay nasa 1st floor. May malfunction pang elevator natin kaya hindi nito kayang mag-operate now. Saad ni Josefina habang nakatingin sa mata ni Marcos. Sumandal naman ang lalaki sa pintuan bago nagtanong. Bakit? Hindi mo ba kayang ibabayan gamit ang hagdan? Tanong ng binata habang nilalaro ang kanyang kuko. Of course I can. Pero marami rin akong ibang trabaho sa mga ibang customer natin na nandito. Dahilan ni Josefina. Bakit? Customer mo rin naman ako dito ah. Owner pa ako. At isa pa alam naman ni Amber na nasa akin ka. Cause you wouldn't dare to question me. Narrow-minded na dahilan ni Marcos bago matalim na tumingin sa dalaga. Pero magsasalita pa sana siya. Nagre-reklamo ka ba? Gusto mo bang tanggalin kita? Banta ni Marcos. Naglapat ang labi ni Josefina bago siya inirapan. Ayan, lalaban pa eh. Napakamaldita. Pwede ba manahimik ka? Piko na sambit ni Josefina. What? Sinasabi ko lang naman ah. Sa katotoo naman na maldita ka. Buti nga hindi ko binabawa sa sahod mo yung damage na ginawa mo sa sakin ko eh. Ang mahal kaya ng pinanggawa ko sa sakin ko because of you. Lokay na panunumbat ni Marcos habang nakangisi sa kanya. Napakuyom naman ang kamay ni Josefina. Kasalanan mo naman yun. Buti nga yun lang ginawa ko eh. Pasik na sambit ng dalaga. Sabay buhat sa isang basket ng damit at padabog na lumabas sa unit ni Marcos. Ang binata naman ay naiwang nakangisi habang pinanonood ang pagdadabog ni Josefina. Hindi maunawaan ni Marcos kung bakit tila natutuwa pa siya sa asal ng dalaga. Bilisan mo naman ang kilos mo. Muli reklamo ni Marcos. Napaka-cute. Ay, Josefina Menes. Unting katigasan pa ng ulo mo. You can already wrap me around your fingers. Bulong ni Marcos sa sarili. Hinihingal naman na napapunas sa kanyang pawis si Josefina dahil 4 na beses na siyang pabalik-balik mula 1st floor hanggang 4th floor dahil sa damit ni Marcos. Nahiya pa. Kulang na lang ipababa lahat eh. Diyos ko, kulang na lang ata buong drawer niya ibaba ko. Napakasama talaga ng ugali ng lalaking yun. Wala man lang awa sa manipis kong katawan at braso. Palibhasa mayaman, mata pobre ang ugali. Bulong ni Josefina habang pinababa ang mga natitirang dami. Reklamo ka na naman. Pagkatapos mo dyan, ayusin mo yung room ko ha. Lalo na yung higaan ko. Alis na muna ako. Paalam ni Marcos. Roon tigagal na talaga si Josefina dahil mukhang dilubyo ang kwarto ng binata na sinadya nito upang mas lalong maasar at mapahirapan ang babae. Ay! Peste talaga! Malakas na sigaw ni Josefina. Narinig yun ni Marcos sa labas ng kanyang kwarto. Doon ay walang malugaran ang tawa ng binata. Natila tuwang-tuwa sa reaksyon ni Josefina sa mga ginagawa niya. Pagod na ako. Naiyak na wika ng dalaga matapos tuluyang mayari ang mga pinapagawa ni Marcos. Trip na trip ka talaga niya. Iling ni Amber kasama ang mga ibang kasamahan na pinagmamasdan siya. Pero ang swerte mo girl, sobrang gwapo ni sir. Baka kahit ako ang pahirapan niya ay okay lang basta siya. Sambit ang isa niyang maharot na katrabaho. Palit na lang tayo. Ako umay na sa kanya. Kahit gwapo siya, wala akong pakialam. Pumapangit siya para sa akin dahil sa kasamaan ng ugali niya. Hingal na saad ni Josefina. Tinawanan naman siya ng mga kasama. Pero feeling ko bagay kayo. May mga nababasa akong romance na ganito eh. Yung magkaaway sila nung guy tapos bigla unti-unti na silang nahuhulog sa isa't isa hanggang sa bugsh. Parehas na silang hindi makausad sa nararamdaman nila para sa isa't isa. Asar na wika ni Amber. Sumang-ayon naman ang iba nilang mga kasama. Kadiri kayo? Never. Para kaming aso't pusa. Ayoko sa kanya. At mas lalong ayaw niya sa akin. Yun ang literal na mutual feelings kaya tigilan niyo ko. Sambit ni Josefina. Juicy mo naman girl.
Si Sir Marcos na yun, oh. Gwapo, matalino, mayaman. San ka pa? Sambit ni Leona. Pangit naman ang ugali, kaya hindi ko siya type. Galit kami sa isa't isa. Magkaaway kami. Yun. At isa pa, napaka-imposible ng mga sinasabi ninyo. Dahil sa itsura ni Marcos Arqueles, mga Manila girl ang gusto nun. Hindi probinsyana na kagaya natin. Gusto din nun, yung mga expensive at yung mga kayang sabayan ng pera at ugali niya. Kaya never magiging ako yun, okay? Manahimik na kayo. Mariing saad ni Josefina at nagmamadaling umalis. Nagpatuloy ang takbo ng trabaho ni Josefina at sa isang buwan na pananatili ay talagang tinis niya lahat ng pangaasar at pagpapahirap ni Marcos sa kanya. Subalit lahat ng pakana ni Marcos ay tila humantong sa sagaran. Matagal ka pa ba dyan? Pangungulit ni Marcos sa dalaga habang tinutuyo ang katawan niya matapos mag-swimming. Umirap naman ang mata ni Josefina. Kanina ka pa kaya utos ng utos. Hindi ako matapos sa'yo. Sir Marcos, hindi lang ikaw ang customer dito sa resort Staff ako rito. Hindi personal assistant mo. Saad ni Josefina. Tumayo si Marcos. I think that would be better. Ang alin? Kunot noong tanong ni Josefina. That will be my personal assistant. Saan ka na be? Sambit ng binata, sabay pakita ng kanyang killer smile. Muli ay umirap si Josefina. In your dreams. Pagmamaldita ng dalaga. You know what? You never show me your respect. Biglang nagseryoso si Marcos. I don't like that. Paano ko naman kasi gagawin yun, sir? Ganito mo ako kung tratuhin. Pagmamaktol ni Josefina. Dapat nga ikaw itong nagsusorry sa akin dahil sa kasalanan mo. Pero sa tagal ng paninilbihan ko sa'yo, wala man lang akong narinig. Tumawa ng mahina si Marcos bago marahang lumakad palapit sa babaeng naglilinis ngayon ng pool. I'm not that type of person. Saka may mali ka rin namang ginawa kaya dapat na mag-sorry ka rin. Kung tutuusin, after what you did, mabait pa nga ako sa'yo eh. I'm not cruel as you think. Salba ni Marcos sa kanyang sarili. Natawa namang humarap sa kanya si Josefina at roon halos manlaki ang mga mata ng dalaga matapos niyang mapansin na ilang inches na lang ang pagitan nilang dalawa. In your dreams, basta para sa akin, bad temper ka. Hoy! Naputo lang sasabihin ng dalaga matapos siyang itulak ni Marcos. Muntik na siyang mahulog. Subalit nangaasar pa siyang hinawakan sa kamay ng binatang kasama. Bad-tempered, ha? Do you want me to let you go? Tanong na marahan ni Marcos. Nanlaki ang mga mata ni Josefina sapagat hindi siya marunong lumangoy at talagang malalim ang tubig sa pool. Scared? I bet hindi ka marunong lumangoy. Insulto sa kanya ni Marcos. Say help me, sir. I won't let you fall. Mas lalong sumama ang timpla ni Josefina. Mamatay na lang ako kaysa humingi ng tulong sa'yo. Matigas na usal ng dalaga habang masamang nakatingin sa kanya. Fine. Walang ganang sagot ni Marcos at agad siyang binitawan. Roon nanlalaki ang mga mata ni Josefina na nahulog sa kailaliman ng tubig. Si Marcos naman ay piko na umalis. Marcos! Ngunit nang paalis na si Marcos sa pool area, ay nahihirapang tawag ni Josefina ang kanyang narinig. Doon na pagtanto ng binata na hindi talaga nagbibiro ang babae. Sa katotohanan hindi siya marunong lumangoy. Damn it! Panik na sambit ni Marcos at nagmamadaling tumakbo bago lumusong sa tubig. Roon ay kabado niyang iniahon si Josefina na agad nawala ng malay. Shit! Wake up, Josefina! Hindi mawari ni Marcos ang gagawin. Alam niyang magagalit sa kanya ang dalaga, subalit hindi na nagdalawang isip si Marcos. At nagsagawa na ng CPR upang tuluyang maisalba ang babae sa aksidente nila. Marcos! Tuliro at wala sa sariling tawag ni Josefina. I'm here. I'm holding you. I'm sorry. Natatakot na wika ni Marcos. Subalit muling nawala ng malay si Josefina. Dumating din naman ang medics
at sinabi na kailangan ng mahabang pahinga ng dalaga. You little rascal. You scared me to death. Hingal na sambit ni Marcos habang nakatingin sa basang-basa na si Josefina. Walang mapagbilinan ang binata, kaya naman inakyat niya na lamang muna sa kanyang unit si Josefina hanggang sa tuluyan ng magising ang babae. Ano na naman ito? Nangihinang wika ni Josefina nang pagmulat niya ay nasa kwarto na siya ni Marcos. Huwag ka na munang bumangon. Nilalagnat ka. Malamlam na paalala ng binata na ngayon ay nakatingin sa kanya. Bakit ako nandito? Tanong ng dalaga, sabay tingin sa kanyang sarili. Anong ginawa mo sa akin? Wala akong ginawa sa'yo. You passed out in the pool. Abala sila Amber kaya inakit muna kita rito. Pero yung pagbibihis mo, sila Leona naman ang masikaso. Paliwanag ni Marcos sa takot na may ibang maisip ang nagugustuhang babae. Roon nakahinga ng maluwag ang dalaga. Kumustang nararamdaman mo? Bigla ay lumapit sa kanyang tabi si Marcos, kaya agad siyang napalayo. I'm sorry. I wouldn't touch you kung ayaw mo. Kumunot ang kilay ni Josefina. Napano ka? Ang bait mo ata. Gulong tanong ni Josefina. Hindi ko lang nagustuhan ang nangyari kanina. Sambit ni Marcos, sabay kuha sa lugaw na hinanda niya at marahang naupo sa tabi ng babae at inalok na pakainin siya. I prepare this. Please kumain ka na muna. At iwasan mo nang magmatigas sa akin. Gusto kitang alagaan ngayon. Pakiusap ng binata na ngayon lang narinig ni Josefina. Sumang-ayon naman ang naguguluhang babae. Josefina, I'm sorry. Sa sinabing yun ni Marcos ay agad na napaubo ang dalaga sa kanyang kinakain. Tama bang narinig ko? Pabirong ani ni Josefina. Ngunit hindi mabakasan ang kalokohan si Marcos. I'm serious with this one. Alam ko sumobra ako sa mga ginagawa ko sa'yo. I know na hindi tama lahat. At simula pa lang talaga, alam ko nang mali naman talaga ako. Panimulang pag-amin ni Marcos. What do you mean? Tanong ng dalaga. Nakarating kila ma'am yung pangtitrip ko sa'yo. They are so mad and they want me to go back in Manila. But before mangyari yun, gusto ko talagang humingi ng pasensya sa'yo. I know doon pa lang sa first meeting natin, mali na ako. Siyempre, lalo na rito sa mga ginagawa ko sa'yo. Halos pahina na ng pahina ang boses ni Marcos. Ngumisi naman si Josefina. Nalaman pala ng mga magulang mo. So, natakot ka sa kanila kaya humingi ka ng pasensya sa akin, ganon? No, I'm dead serious here. I know naging immature ako pero hindi matuloy ni Marcos ang sasabihin. Pero, tanong ng dalaga, namula naman si Marcos. Pero yun lang yung tingin kong dahilan para mapalapit sa'yo eh. Utal na sambit ni Marcos. I just want to be near you because I think I have a crush on you. Pero, siyempre hindi nga naman maganda yung first impression mo sa akin. That's why I thought with this kind of approach maging okay. At close tayo. Kahit pa unti-unti. Sabi ni Amber, you're kind of childish din naman kasi. That's why I stupid your level. Ha? Hindi makapaniwalang usal ni Josefina. Mas lalong namula ang binata. I like you. I like to be near you. That's all. Buong tapang na pagtatapat ni Marcos bago tumayo at lumabas. Roon na iwang mag-isa si Josefina. Sobrang bilis ng tibok ng dibdib niya habang inaalala ang mga narinig sa binata. Gusto niya raw ako? Hindi makapaniwalang usal ni Josefina. Paano nangyari yun? Magkaaway lang kami nung mga nakaraang araw Patuloy na tanong ni Josefina. Pero sa kabilang banda hindi niya namalaya na nakangiti na rin siya. Hinayaan na muna nilang dalawa ang oras. Ngunit ng ilang sandali ay nagpasya si Josefina na lumabas at kausapin ang binata. Psst! Paswiting babae kay Marcos. Bakit ka bumangon? Magpahinga ka na lang muna at baka mabinat ka. Pagmamadaling saad ng lalaki.
Ngumiti si Josefina. Okay naman na ako. Gusto lang kitang makausap about certain things. About saan? Sumeryoso si Marcos. Tungkol sa mga nangyari sa atin noong mga nakaraan. Tinatanggap ko na yung sorry mo. Pasensya ka na rin sa mga naging asal ko. I know dapat nirespeto pa rin kita dahil ikaw pa rin naman ang amo ko after all. Ani ng dalaga. Bumuntong hininga naman si Marcos. Don't mind that. Ayokong iniisip mo na amo mo ako after everything I said. Bigla ay parang ibang taong nasa harap ni Josefina. Sobrang firm kasi ni Marcos at mature magsalita. Yung mga sinabi mo pang iba kanina, kailangan mo pa talagang umalis dito sa isiha? Alalang tanong ni Josefina. I think so. May mga negosyo rin kasi kami sa Manila at isa ako sa mga kailangan mag-handle noon. But I told them na itong resort na lang sana at ang iba pang negosyo dito sa isiha nga sikasuhin ko. Paliwanag ni Marcos. Huminga ng malalim si Josefina. Huwag ka nang umalis. Dito ka na lang. Mariin niyang sabi. Tumaas ang kilay ni Marcos. Why? Tanong ng binata. Kailangan ka namin dito. Hiyang usal ni Josefina. I mean, kailangan ka nila rito kasi sa'yo na sila komportable. Kung mawawala ka pa, mahirapan silang mag-adjust. Roon ay nagkaroon ng maliit na pag-asa si Marcos. Saka isa pa, may inamin ka sa akin kanina, di ba? Kakabati lang natin. Dito ka muna. Kilalanin muna natin ang maayos ang isa't isa. Let's give each other a chance. Sa sinabing yun ni Josefina ay agad na palapit sa kanya si Marcos habang nagtatanong ang mga mata. Anong ibig mong sabihin about that? Sambit ng lalaki. Tumawa ng mahina si Josefina. Ipakilala mo sa akin yung totoong Marcos. Gusto kitang mas kilalanin pa. Kung ako kasi ang tatanungin, hindi naman ako madamot pagdating sa tao. Wala din namang masama sa second chance para magkaroon tayo ng maayos na introduction. At samahan na rin bilang magkatrabaho, magkaibigan o kung ano pa man na maisip natin. Malambing na sambit ni Josefina. Habang ang kanyang mga pisngi ay kapwa namumula. Bigla ay hinawakan ni Marcos ang kamay niya. Can I court you? Nanlaki parehas ang mata nila. I mean, even you say yes or no, I will still court you. I promise. I will be good. I will be mature and I will not leave. Punong-puno ng pag-asa ang mata ni Marcos. Kaya naman kahit kinakabahan ay tumango ang dalaga at pumayag. Roon unti-unting naging maayos ang samahan ni Marcos at Josefina sa mga nagdaang linggo at buwan. Naging open na rin sila sa isa't isa kung saan talaga pinakita ni Marcos ang pagmamahal at nararamdaman niya kay Josefina. Alam mo, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na sa lahat ng panginis na ginagawa mo sa akin noon ay may gusto ka pala sa akin. Kakaibang way yun eh. Nakakainis na way. Kailangan ko pa atang mamatay bago ka muna umamin. Biro ni Josefina habang nakatanaw sa bundok kasama si Marcos. Don't say that. Seryosong sambit ni Marcos. Kahit naman gaano ako mapangasar sa'yo noon, hindi ko hayaan na may mangyari sa'yo. Tinakot mo kaya ako? Ay ito dahil sa kalokohan ko ay mapapano ka na. At kung sakaling mangyari man yun ay hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko. Tumawa si Josefina sa narinig. Sinabi ko na kasi sa'yo noon na hindi ako marunong lumangoy. Hindi ka naman naniwala. Sa bagay, muntik mo na nga rin pala akong mabangga. Nanlaki ang mga mata ni Marcos sa naging paratang ni Josefina. Grabing bintang naman yan, Fina. Cake talaga yung tinamaan ko, baby, hindi ikaw. Hanggang ngayon nga, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit naging sobra ang galit mo sa akin dahil doon. Sambit ni Marcos habang hawak ang kamay ng dalaga. Hindi lang naman kasi dahil sa cake yun, Marcos. Sa totoo lang, yung cake kasi na yun that time ay malaki talagang halaga sa akin. Dahil para yun sa amo ko natutulong sana sa akin na magpatayo ng shop. At para na rin sa gamot ni Mama sana. Unti-unting paliwanag ng dalaga. Shop? Tanong ni Marcos. Yes, nagbabala kasi akong magtayo ng cake shop. Kahit maliit lang. Since
Yun talagang plano ko. Pero yun nga, yung taong tutulong sana sa akin, ganun ang nangyari kaya nawala yun lahat. Yokong sambing ni Josefina. I'm sorry for that. Hindi ko alam na ganyan kalaki yung nagawa ko. Hingi naman ng paumanhin ni Marcos. Tumawa naman si Josefina. Wala na yun. Sabi nga ni Mama, lahat ng nangyari noon ay may rason. At sa palagay ko, nahanap ko na yung rason na sinasabi niya. Kasi dumating ang resort na to sa buhay ko. Tapos, nakilala pa kita. Bukod doon, baka nga hindi ko palang talaga panahon. Sa sinabi ni Josefina ay unti-unting gumaan ang loob ni Marcos. Pinagsaklop nila ang kamay nilang dalawa. Anong plano mo na? Tanong ng binata. Ngumiti si Josefina. Marami akong pangarap. Naipapagamot ko na naman si Mama kahit paunti-unti. Kasunod nun, kapag okay na talaga siya, at nakapag-ipon na kami ay itutuloy ko na yung pangarap kong makapag-aral ulit. Masayang kwento ni Josefina. I'm so glad to hear all of that. Susuportahan kita. Financial man yan o kahit saan. You have me. Sambit ni Marcos at marahang hinalikan ang noo ng babaeng minamahal. Hindi talaga ako nagkamali na kilalanin ka ulit. Ngayon, sobrang halaga mo na sa akin. Senserong sambit ni Josefina at sumandal sa dibdib ng binata. I love you, Marcos. Napasingap si Marcos sa kanyang narinig. What did you say? Gulat na sambit ng binata. I love you. My feelings for you has fully developed. And yes, sa sinabi ni Josefina ay kumunot ang noo ni Marcos. Yes? Nagtatakang tanong ni Marcos. Malawak naman ang ngiti ni Josefina na tumango. Roon na pasigaw ang binata. Oh my God, you said yes. Tayo na? Tayo na talaga? God, ibaabalita ko ito sa lahat. Lalo sa parents ko. They will be happy. And I'm so much happier. Thank you, baby. I love you more. Mahal na mahal kita. Halos mapaiyak si Marcos dahil sa pagsagot sa kanya ni Josefina. Roon ay natatawang yumakap sa kanya ang dalaga. I will treat you with better care. I promise you that. Hindi ko sasayangan ang pagmamahal mo sa akin. Pangako ni Marcos. No need to say that. Malaki ang tiwala ko sa iyo na magagampanan mo yan. Saad ni Josefina. Roon ay malalim silang nagkatitigan hanggang sa unti-unti nang maglapat ang kanilang mga labi, kasabay ng paglubog ng araw. I love you, Josefina. Walang papantay sa pagmamahal ko sa iyo. Hindi ako mawawala sa tabi mo. Muling pangako ni Marcos sa bayakap sa babae. Ngunit tila hindi palaging pumapabor ang tadhana kina Marcos at Josefina dahil lamang sa isang balita. Marcos, malumanay na tawag ni Josefina sa lalaki. Mas sumigpit naman ang yakap ng binata sa katawan ni Josefina habang sila ay nakahiga sa iisang kama. What is it, baby? Tanong ni Marcos. May sasabihin ako sa'yo. Panimula ni Josefina at marahang bumangon bago tinalian ang kanyang buhok. Ngumuso naman si Josefina at humawak sa kamay ng kanyang kasintahang lalaki. Ano kasi? Naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo noon na pangarap kong mag-aral ulit? Sambit na marahan ni Josefina. Dahil doon ay bumangon na rin si Marcos. Yes, of course. Anong meron? Tanong ng lalaki. Sa tingin ko, matutupad ko na siya. Masayang sambit ni Josefina habang diretsong nakatingin kay Marcos. Talaga? Nanabik rin naman si Marcos sa kanyang narinig. Tell me the whole context, baby. Excited akong marinig. Dahil sa sinabi ni Marcos ay naibsan ang kabang naramdaman ni Josefina. Yung kaibigan kasi ng papa ko sa ibang bansa is willing magbigay sa akin ng full scholarship after niyang malaman ang plano kong pag-aaral ng culinary sa Barcelona. Gayak na sambit ni Josefina na nagpanganga kay Marcos. Barcelona? Takang tanong ng binata. Tumango si Josefina. Yes, sa Barcelona, Spain.
Yun kasi talaga yung academy na balak kong pag-aralan ulit. Since nakagraduate naman ako dito sa Pilipinas. Pumayag na rin si Papa at Mama. Dahil alam talaga nila na pangarap ko yun. Sa Barcelona ka mag-aaral? Tigagal na tanong ni Marcos. Tila gulat na gulat sa nalaman. Yes, baby. May problema ba? Di ba nasabi ko naman na sa'yo ito noon? Bakit parang gulat na gulat ka? Nagtatakang tanong ni Josefina sa binata. Hindi nito mabasa ang nababakasang reaksyon sa mukha ni Marcos. Oo nga. Sinabi mo na pangarap mong makapag-aral ulit. Pero hindi mo naman sinabi sa akin na may balak ka pa lang sa ibang bansa yun ipagpatuloy. Seryosong usal ni Marcos. Habang ang mata ay diretsong nakatingin kay Josefina. Hindi naman agad nakasagot ang babae. Kailan mo balak umalis? Tanong muli ng lalaki. Napalunok si Josefina. Sa katapusan. Oh, fuck. Iyon ang naibulalas ni Marcos. Wala kang nasabi sa akin about this, Josefina. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin na may ganito kang plano? Bakit ngayon ko lang nalaman? Naramdaman ni Josefina ang galit ni Marcos. Plano ko naman talagang sabihin sa iyo agad. Pero kasi yung process ng mga nakaraang buwan ay sinigurado ko pa. Dahil may instances nga na maging malabo pa siya. Ba't at sana sinabi mo pa rin kahit malabo yung chances niya? Para naman hindi ako nagugulat dito. Mariing sambit ni Marcos. Sabay gulo sa kanyang buhok. Niwala man lang akong kaalam-alam sa plano mo na yan, Fina. Sa sinabing yun ni Marcos ay tila may tumunog sa ulo ni Josefina para magalit at mapikon. Bakit parang nagagalit ka ngayon? Akala ko ba susuportahan mo yung kagustuhan kong mag-aral ulit? Mariinding sambit ni Josefina at agad na tumayo. Nagdadabog naman na hinawi ni Marcos ang kumot. Damn, yes of course I want to support you. Ang point ko lang naman ay sana nagsabi ka sa akin ng maaga. Hindi yung ginugulat mo ako ngayon. Ang gawain mo kasi, aakto ka na walang plano. Tapos biglang ganito. Josefina naman. Sa mismong anniversary pa talaga natin ikaw aalis? Tila nakikiusap na ang boses ni Marcos habang nagsasalita. Napaasik naman si Josefina. Saan ka ba talaga nagagalit? Sa hindi ko pagsasabi sa'yo ng plano ko? O dahil sa mawawala ako sa anniversary natin at sa mga araw na gusto mo? Bulalas ni Josefina. Sa lahat, Josefina. Tumaas ang boses ni Marcos, kaya bigla ay napaatras ang dalaga. Kailangan mo na ba talagang umalis? Desperadong tanong ni Marcos at hinawakan ang kamay niya. Baka naman hindi mo kailangan mag-aral sa ibang bansa, baby. Baka naman dito sa Pilipinas okay na. Marami namang maayos na university dito na alin sa gusto mo. Kaya hindi mo na kailangang umalis. Sambit ni Marcos, kaya unti-unti ay napapabitaw sa kanya si Josefina. Ano bang sinasabi mo, Marcos? Takang tanong ng dalaga. Josefina, huwag ka nang umalis. Dito ko na lang mag-aral. I will cover all your finances. Basta huwag ka lang lumayo. Pakiusap ni Marcos habang pilit nalapit sa kanya, subalit hindi makapaniwala si Josefina sa kanyang mga narinig. Naririnig mo bang sarili mo, Marcos? Ang kala ko ba susuportahan mo ako sa gusto ko? Bakit parang pakiramdam ko pinipigilan mo ako sa gusto kong gawin ngayon? Bakit pakiramdam ko tutol ka sa pangarap ko? Naiiyak na wika ni Josefina, kaya mariing napapikit si Marcos. Damn, yes. Tutol talaga ako dahil ayoko mapalayo ka sa akin, Josefina. Alam mo naman na may relasyon tayo, di ba? Iwan mo ako dito? Josefina, ngayon mo na lang sinabi sa akin ito. Kaya ganito ang reaksyon ko. Hindi naman pwede yung sinabi mo nga sa akin. Pero tutukan naman. Siyempre, I need enough time to process and accept everything. Intindihin mo naman ako. Halos lumuhod na si Marcos sa harap ng babae. Ngunit nangingibabaw rin ang galit ni Josefina. No, ako dapat ang iniintindi mo. Di ba dapat suportado mo ako sa kahit saan? Ganun ka dapat. That's your role as my boyfriend. Hindi yung ikaw pang magiging primary source para hindi matupad yung mga gusto kong mangyari. Yun ang sabi mo. Pero tingnan mo yung ginagawa mo ngayon. You know what? Sobrang saya ko pa naman sana si babalita ko sa'yo.
Tapos ganito lang yung maririnig ko? Pagpigil ang galing sa'yo? Bumagsak ang luha ni Josefina habang sinasabi ang katagang yun. Pangarap ko ito, Marcos. Nabasag ang boses ni Josefina bago umiiyak na napaupo. Pero paano ako, Josefina? Hindi mo man lang ba naisip yung maiiwan mo? Tangina. Ilang taon ka doon? Bumagsak na rin ang luha ni Marcos. 4 na taon lang naman, Marcos. Sandali lang yun. At kung totoong mahal mo ako, makakapaghintay ka. Bitaw ni Josefina sa isang mabigat na kataga. Nasasaktan namang tumawa si Marcos. Ikaw rin. Kung mahal mo ako, isasama mo ako. At ang desisyon ko sa mga pangarap mo. Wika ni Marcos. At roon ay mas lalo silang hindi nagkaunawaan. Ang dali mong sabihin yan dahil lumaki ka sa mayaman na pamilya. Hindi mo naranasan maging mahirap. Kaya hindi mo maranasan ang mangarap ng ganito. Ako mahirap lang ako, Marcos. Kaya kung may ganitong opportunity na makakapagsalba sa buhay ko, igagrab ko. Ani ni Josefina. Bakit naman nadadama yung estado natin rito? Galit na wika ni Marcos habang nakikipagtalastasan sa ngayon galit na babae. Dahil naiinis ako sa'yo. Dahil pakiramdam ko, umahadlang ka sa pangarap ko. Sigaw ni Josefina sa mukha ng lalaki. Roon ay sobrang nasaktan si Marcos. Ang sakit mo magsalita. Gusto ko lang maintindihan mo ako. Gusto ko lang ma-address mo kung ano ang mga ibig kong sabihin. At yes, sige. Selfish na ako kung selfish. Pero selfish ka rin dahil sarili mo lang iniintindi mo. Parang hindi mo ako boyfriend. Wala man lang consultation tapos biglang babay na. Josefina naman. Sambit ni Marcos sa tumalikod. It strikes Josefina. Hindi ba kita naiintindihan? O baka naman ikaw ang hindi nakakaintindi sa akin? Akala ko pa naman na pag-usapan na natin ang bagay na to. Sambit ni Josefina. Napag-usapan mo. Ikaw lang. Labas ako. Ani ni Marcos. Napahilot sa kanyang sintido si Josefina. Okay, sige. Kung pinapahirapan kita, let me ask you this. Mamili ka. Ako o yung pag-alis mo? Sa tanong na yun ni Marcos ay bigla na lamang napamaang si Josefina. Huwag mo namang gawin sa akin to, Marcos. Hindi mo naman ako kailangang papiliin for damn sake. Kayang-kaya mo sumunod sa akin sa bar. Just choose, Josefina. Dahil kagaya mo, ay may mga responsibilidad din ako rito sa Pilipinas. Mariing sambit ni Marcos habang ang luha ay napatak na. Kailangan ba talaga umabot pa sa ganito? Mapait na tanong ni Josefina habang ang pag-iyak ay walang paawat. Akala ko talaga maintindihan mo ko. Pero sige, sa'yo na rin naman ang galing. May mga responsibilidad ka dito sa Pilipinas at sa pamilya mo. At ganun din ako. Sa sinabing yun ni Josefina ay napakuyom si Marcos. What do you mean, Josefina? Umaasang tanong ng binata. At tinangkang lumapit sa babae subalit lumayo ito. Nakapagpasya na ako, Marcos. Hindi ko hayaan na yung isang taong relasyon lang natin na makakapigil sa mga bagay na matagal ko ng plano. Alam ko magagalit ka sa akin. And I'm sorry. Pero ito muna ang unahin ko this time. Mariin. Ngunit nasasaktang saad ni Josefina. Roon bumagsak ang kamay ni Marcos. Josefina. Panatag niyang tawag. Bawiin mo. Subalit umiling-iling si Josefina. I'm sorry. Iyon na lamang ang nasabi ng dalaga bago umiyak na umalis sa silid. Roon ay naglayo ang kanilang landas. Naiwan at igagal si Marcos habang si Josefina naman ay walang awat sa pag-iyak dahil sa naging pasya na dinala niya ng ilang araw. Anak, sigurado ka na ba rito? Tanong ng magulang ni Josefina habang sila ay nasa airport. 2 linggo ang nakalipas at sa 2 linggo na yon ay walang naging komunikasyon sa pagitan ng dalawa. Sigurado na po ako. Sambit ni Josefina. Si Marcos. Tanong ng mama niya. Ngumiti ng maliit ang babae. Choice naming dalawa ito. Parehas naming pinili na wag na rin pag-usapan kaya hayaan niyo na rin po, ma. Pa.
Babalitaan ko kayo palagi, okay? Mag-iingat po kayong dalawa. Huling sambit ni Josefina at tuluyan ang umalis at iniwan ang mga alaala. Huling sambit ni Josefina at tuluyan ang umalis at iniwan ang mga alaala. Hanggang sa lumipas ang mabilis na 4 hanggang 5 taon. 5 taon ang bagong buhay ni Marcos. 5 taon na. Wika niya sa sarili habang ang mata ay nakatanaw sa isang mataas na gusali. Hinihintay mo pa rin? Bigla ay sumulpot si Daryl, ang kaibigang matalik ni Marcos na alam ang kanyang kwento. Hindi sumagot si Marcos. 5 taon na. Ilang beses ka na rin pabalik-balik sa Nueva Ecija para humingi ng balita. Pero sa ilang taon na lumipas, walang naging paramdam si Josefina. Ang huling balita lang natin ay kinuha niyang mga magulang niya. Bro, sign na yun na doon na siguro sila maninirahan. Basag ni Daryl sa paghihintay na ginagawa ni Marcos. Wala ka pa bang balak mag-girlfriend ulit? Nag-aasar na tanong ni Daryl. Umismid naman si Marcos. Ikaw lang naman ang maraming nasasabi about sa nakaraan namin ni Josefina. Hindi ko na rin naman na iniisip dahil abala na ako masyado sa mga negosyo namin. Firm na pananalita ni Marcos bago tumalikod sa kaibigan. Kung wala ka namang mayasar sa akin, mauna na ako. May conference meeting pa akong pupuntahan. Seryosong sambit ng binata bago mabigat ang mga hakbang na umalis. Roon sa 5 taon na yon, ay maraming nagbago kay Marcos. Nag-focus ito sa negosyo. Samantalang wala naman siyang narinig na anumang balita galing kay Josefina. So, what does your team's proposing now? Tanong ni Marcos habang siya ay seryosong nasa conference. We're planning to appoint and accept new chefs or pastries sa mga bago nating branch. Lumalawak ng Roman Greek cuisines. We should also stick with the other branches. Sambit ng isa sa kanyang mga hotel managers. Nag-isip naman ng bahagya si Marcos. Do as you please. Just let me get informed. Yun lamang ang sinabi niya bago tinapos ang meeting na yun. 3 araw ang lumipas at sa kabilang banda nun ay ang pagdating ng isang tao. Maraming nakaabang rito kaya naman nang makita siya ay agad silang umalalay upang magpakilala bilang sundo. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. We will go straight with my appointment. Sagot ng dalaga. Ayaw niyo po ba munang magpahinga sa hotel niyo? Tanong muli ng lalaki. Ngunit ngumiti lamang ang babaeng si Josefina. Hindi na, Manong. Straight na tayo doon. Ayokong may nasasayang na oras. Iyon lamang ang kanyang sinabi. Sumunod naman ang lalaking driver at agad na dinala sa nasabing appointment si Josefina. Roon ay agad siyang sinalubong ng mga namamanghang trabahante. Good morning, Ma'am. We are pleased to welcome you here in our Roman Taste. Sobrang laking bagay na ito ang napili niyong pasukan. Sambit ng hotel manager. Binaba naman ni Josefina ang shades niya at bumati. Stop with the formalities. Let's get started. I heard nandito ang may-ari ng branch na ito. Let's go meet him. Aya ni Josefina na agad namang pinabura ng mga taong kasama. Doon ay sabay-sabay silang umakyat sa isang opisina na hinanda para lamang sa may-ari. Sir, nandito na po si Ma'am Menes. Sambit ng manager. Ang sir na tinawag ay biglang napataas ang kilay. Menes? Tanong niya na tila may naalala. Good morning, sir. Shall we start our contract and discuss? Agad na naputol ang pagsasalita ni Josefina. Nang bigla ay may pamilyar na lalaking lumabas. Tila nalulunya ang kanyang dila matapos makita sa harapan si Marcos. Josefina? Marcos? Sabay na tawag nila sa isa't isa. At roon nangyari ang mahabang katahimikan. Ma'am, this is Marcos Roman Achilles, the owner of Roman Group. Sir, this Chef Menes, the famous chef in YG Town in Spain. Pagpapakilala ng naturang manager. Subalit kapwa walang nagsasalita. Shall we start? Si Josefina ang unang umayos. Wala ka pa rin talagang pinagbago. Ito ang bulong ng isipan ni Marcos habang pinapanood ang dalaga. Why are you here? Biglang tanong ng binata.
Kumunot ang kilay ni Josefina. Your company invited me to handle and become the head chef here, Mr. Achilles. Roon ay tila binatukan si Marcos. Are you capable of becoming the head chef for my hotel? I will tell you, Miss Menes. This is a five-star hotel. Tinitingal at sobrang kilala ng mga tao pagdating sa service. And most especially with our foods and delicacies. Sa pagyayabang ni Marcos ay agad na paubo si Josefina. I can say that I am professional and capable enough for this work and position, Mr. Achilles. If you will just check my background, baka kahit kumpanya mo ay manghinayang. Patol ni Josefina. Napaiwas naman si Marcos dahil doon. Hindi tayo basta-basta umasa sa salita, Mr. Achilles. Biglang singit ni Vice Chairman. Matalim naman ang naging tingin ni Marcos dahil doon. What do you mean, sir? Are you saying that our madam is not capable of this work? Let me speak up for her. She's one of the best well-known chefs in Barcelona. At sa ibang bansa na rin. Her experience are far enough with the ordinary chefs here. Depensa ng sekretary ni Josefina. Mariin namang nagkatitigan si Marcos sa Josefina. Sir, if you don't mind me speaking, pero magiging malaking kawalan sa Roman Group kung hindi natin makukuha si Miss Menes. Sambit ng mga tauhan niya. Roon ay napangisi ang dalaga. The decision is yours to make, Marcos. Sambit ni Josefina. Napalunok ang binata matapos marinig ang pangalan niya. Okay then. Let's see what you can do for my hotel, Josefina. Laban ni Marcos sa nararamdaman bago iniwan ang presensya ng babaeng nang iwan sa kanya sa mga nakaraang taon na nagdaan. Bakit hindi niyo sinabi sa akin at si Marcos palang may-ari ng hotel na nangunga sa akin? Ang giit ni Josefina nang makauwi. Tipid naman na nakangiti ang kanyang mga tauhan. Linano niyo ito, right? Imposible na hindi niyo alam. Dahil aware naman kayo kung sino si Marcos sa buhay ko. Stress na wika ni Josefina sa katotohanan kinakaharap ngayon. Subalit kapwa walang nagawa si Marcos at Josefina sa takbo ng kanilang kapalaran. Roon nagsimula muli ang trabaho nilang magkasama. So tell me, what you can suggest as a new course dessert for Hotel Chef Menes? Cold na sambit ni Marcos. Ngumiti naman si Josefina at may pinakitang pagkain. Pinaghandaan ko na ito bago tuluyang pumasok dito. The dessert is called Tablea Chocolate Lava de Pilipinas. A warm molten cake made from rich Filipino Tablea chocolate. Served with coconut cream and glaze. Sambit ni Josefina. Filipino dessert. Why did you come up with this idea? Tanong ni Marcos habang sinusuri ang pagkain. Well, as I observe, nakita ko na puro international based ang pagkain dito. So I thought of why not having our own Filipino delicacies na hindi bago sa mata ng mga Pinoy, pero magbibigay ng bagong panlasa sa kanila. Ang makabuluhang presentasyon ni Josefina ang unti-unting nagpamangha kay Marcos. Roon ay pumayag siya sa lahat ng mga planong sinasabi ni Josefina na hindi napansin ito. Congratulations for being the head chef here. Sa biglang bati ni Marcos, matapos ang meeting ay nagulat si Josefina. Thank you. Sambit ng babae bagong ngumiti. I see how Barcelona changed you a lot, huh? The way you act, speak, you're up ahead now. Malayo ang tingin ni Marcos, kaya naman maliit na napangiti si Josefina. Pinagigihan ko talaga para kung sakali maging worth it naman lahat ng mga nangyari noon. Saad ng dalaga. Pinagbutian ko hindi lang para sa sarili ko at sa pamilya ko. Naging bahagi ka rin nito. Sa sinabing yun ni Josefina ay napatigil si Marcos. Masaya ako para sa'yo. Sambit ng lalaki. Ako din. Nakita ko kung gaano kalayo ang narating mo. Kumpara sa akin, milya pa rin ang layo mo. Masaya ako dahil tuluyan mong nahanap ang sarili mo. Habang sinasabi yon ay nararamdaman ni Josefina ang pamumuo ng luha niya. Masaya sana makarating sa malayo kung nandito ka pa rin. Biglang pahapyaw ni Marcos. Marahang napatingin sa kanya si Josefina. Pero wala na. Parte ka na lang pero di nakasama. Makabuluhang saad ng binata. Again, I'm so proud of you. Let's work together here. No past included. Matapos sabihin yun ay agad siyang umalis. Tila naging sampal naman sa dalaga ang mga sinabi ni Marcos
Kaya nanghihina itong napahawak sa railings bago umiling. Ganyan ba talaga kalalim ang galit mo sa akin? Bulong ni Josefina. Umatak ang luha niya subalit pilit siyang ngumiti. Ngunit sa kabilang banda, ay mabigat din ang damdamin ni Marcos dahil sa kanyang nasabi. You literally lose your chance, bro. Dismayadong sambit ni Daryl sa kanya. Kung ako sa'yo, kilos na ako ulit. Ibang-iba na si Josefina ngayon. Take it or leave it. I'm afraid. What if kapag nahulog ulit ako, umalis na naman siya at tumayo? Lutang na sa ni Marcos sa kaibigan. Take the risk. Be a man of words. Simpleng paalala ni Daryl bago iniwan ng binata. Subalit sa mga nagdaang araw ay hindi talaga nakuha ni Marcos ang timpla ni Josefina. Napaka-goal-oriented kasi nito sa trabaho. Samantala, kamaliktaran naman ang nakikita ni Josefina sa bawat akto ni Marcos. Bakit hindi mo siya kausapin kaysa panay nakaw ka ng tingin? Bigla ay sumulpot si Daryl sa tabi ni Josefina. Ngumiti naman ang babae sa katrabaho. Hescold, natatakot akong lapitan siya. Baka itaboy niya lang ako. Saka isa pa, ayos na yung ganito, kesa wala. Sa malungkot na sagot ni Josefina, ay napangiti si Daryl. Sa tingin mo ba wala na kayong pag-asa? Bigla hinawakan ni Daryl ang braso ni Josefina. Roon ay alam niyang nakatingin na ngayon si Marcos sa kanila. Hindi ko na iniisip yan. Bulong ni Josefina. Mahal ka pa nun. Bulong ni Daryl sa tenga ng babae. Kaya agad napakunot ang kilay ni Marcos habang naiinis. Baliw ka talaga. Sa tagal ng taon na lumipas, yan ang pinaka-imposible. Ang mga akong niloloko. Tawa ni Josefina, sabay hampas sa dibdib ni Daryl. Nagpatuloy ang kasatan ng dalawa hanggang sa di na makapigil si Marcos. Back off, Daryl. Back to work or I'll fire you. Sa mariing pagdating ni Marcos ay nabigla si Josefina. Easy, dude. Tumatawang sambit ni Daryl at palihim na kumindat kay Josefina. Told you, I was right. Natatawang umalis si Daryl. Kaya bumaling naman ang galit na mata ni Marcos kay Josefina. And you, follow me to my office. Malamig na wika ni Marcos kay Josefina bago umalis. Doon ay labis na nagtaka si Josefina. Subalit may kabaring nararamdaman. Agad na sumunod si Josefina sa opisina ni Marcos. Lock the door. Utos ng lalaki. Ha? Gulat na wika ni Josefina. Whatever. Umikot ang nag-aapoy na mata ni Marcos. What was that? What do you mean? Ganting tanong ni Josefina. Yun. Pag-aalala ni Marcos. Anong yun? Takang tanong ni Josefina. Damn. Yung sa inyo ni Daryl. Anong ibig sabihin nun? Galit at malamig na wika ni Marcos sa dalaga. Nagsalubong ang kilay ni Josefina. With all due respect, I think it's none of your business anymore. Kampanting saad ni Josefina. Well, it's part of my business. Because you're working here for me. At oras ng trabaho kanina, right? Iritado na si Marcos this time. At agad na humarap sa babae. Wala naman akong nilalabag ng work rules, Mr. Achilles. At isa pa, nasikaso ko ng kusina kanina. I think I made it clear already. Patol ni Josefina. That's why you're flirting with Daryl? With my friend? Bigla na lamang lumabas sa bibig ni Marcos. Napaawang naman ang labi ni Josefina. I'm not flirting with anyone. Malamig na sambit ni Josefina. At kung sakali man, sa tingin ko wala ka ng pakialam doon. Dahil labas ka na sa personal life ko. May pakialam ako. Bigla ang buwelta ni Marcos. Naistatwa si Josefina sa gigil ng lalaki. May pakialam ako. Dahil parte pa rin kita. Magulong sambit ni Marcos bago bumuntot sa dalaga. I'm not part of your life anymore. Trabaho lang. Ani ni Josefina. No, hindi ako papayag. Pangungulit ni Marcos. Agad na humarap si Josefina sa lalaki. Bakit mo ba sinasabi yan? Akala ko ba parte na lang ng past lahat? Pero ikaw tong panay bring up.
Gigil na sambit ni Josefina habang nakatingin sa mata ni Marcos. Roon ay namumulang napatahimik ang lalaki. Sobrang bigat ang nararamdaman niya at bigla na lang niyang niyakap ang dalaga. I still love you. Sa sinabi ni Marcos, ay tila parang bato na nanigas si Josefina. At ayokong parte ka lang ng nakaraan ko. Hindi ko na kayang ganito na lang. Marcos! Gulat na tawag ni Josefina. Sobrang bigat pa rin, Josefina. Ilang taon kitang hinintay. Hindi mo man lang ginawang magparamdam sa akin all these years. Tapos ngayon, bigla kang bumalik. Bumalik ka na ibang tao na. Kayang-kaya mo na nawala ako. Bigla na lamang naglabas ng kanyang nararamdaman si Marcos habang mahigpit na nakayakap sa katawan ng babae. Hindi ko na kayang magpanggap pa sa'yo. At mas hindi ko na kayang makita na nahuhulog ka na sa iba. Umiiling-iling si Marcos at hinawakan ng dalawang kamay ni Josefina. Ano bang sinasabi mo? Tanong ng dalaga. Come back to me, please. Nag-crack ang boses ni Marcos. Hinayaan na kitang matupad lahat ng pangarap mo. At naghintay ako. Ngayon okay ka na. Baka naman pwedeng this time subukan ulit natin. Baka naman, pwedeng tayo naman. Kasi para talaga akong mababaliw na wala ka. Sa biglaang pakiusap ni Marcos ay nanghina si Josefina. Hindi na ako pwedeng matakot. Umalis ka man o hindi. Susundan na lang kita kahit saan. Basta, sa akin ka pa rin bumalik. Hinalikan ni Marcos ang kamay ng dalaga. Marcos, enough. Paos na sagot ni Josefina. Don't give me that look, please. Halos magbeg ang lalaki. Hindi mo na ba ako mahal after all these years, Josefina? I know, I've been so immature before. Dahil sa ginawa kong pagpigil sa'yo. But this time I've changed. Kaya akong natatakot kang mahalin ako ulit. Dahil sa mali ko noon. Please forgive me. Because I truly love you in this lifetime. Of course not. Kahit kailan hindi nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Sa bawat araw na wala ka. Sa bawat araw na mag-isa ako sa ibang bansa. Kahit malungkot at masakit. Sa alaala nating dalawa ko kumukuha ng lakas. Hindi ko na rin iniisip yung ginawa mo noon. Dahil naiintindihan ko kung saan ka nang galing. At alam ko na mabigat na pa siya yung mga yun para sa'yo that time. Kaya hindi kita sinisisi. Dahil alam ko na mahal mo lang ako kaya mo sinubukang gawin yun. Mabagal na pagtatapat ni Josefina sa kanyang nararamdaman. Kung alam mo lang kung gaano ako naghahanap at nangungulila sa'yo. Habang nagbibilang ng panahon na sana makabalik na ako at mayakap ka ulit. Nabasag ang boses ni Josefina. Hindi lang ikaw ang natakot. Sa totoo lang, nasa Barcelona man ako hanggang sa makauwi na dito ay takot ako. Takot ako sa isipin na hindi mo na ako mahal dahil sa ginawa ko sa'yo. Agad na umakto si Marcos at pinunasan ng luha sa mata ni Josefina. Shh, shh. Don't cry. Kahit kailan, kahit gaano kahaba, hindi mawawala ang pagmamahal ko sa'yo. Dahil simulat sa pool na maging tayo, nakatato na ang pangalan mo sa puso ko. Pinagdikit ni Marcos ang noo nilang dalawa. Hindi mo kailangang matakot. Dahil mas natatakot ako sa isipin na walang mangyari sa mga pinagdaanan at pinagsakripisyuhan nating dalawa. Yun ang nakakatakot. Pero wala kang dapat ipangamba dahil mahal kita. Mahal na mahal pa rin kita, Josefina. Sinserong sambit ni Marcos. Agad namang yumakap sa kanya si Josefina, habang paulit-ulit binubulong sa tenga nito na mahal niya rin siya. Magsimula tayo ulit. Liligawan kita ulit. Tapos kapag ganda ka na ulit, di maganda. Basta, palagi lang ako maghihintay para sa'yo, Josefina. Hanggang sa kasal ng uwian nating dalawa. Paalala ni Marcos sa dalaga. Kailangan pa ba natin gawin yan? Nahanap na natin ulit ang isa't isa. Dahil sa pagmamahal natin, matagal mo nang niligawan ang puso ko. Kaya sa pagbalik ko, sa'yo pa rin ito. Assurance ni Josefina. Roon ay nakahinga ng maluwag si Marcos bago pinaglapat ang labi nilang dalawa. Muling nagsimula
ang relasyon nilang dalawa. Lahat ay nagulat subalit masayang sumuporta. At makalipas lamang ang ilang buwan, ay bagong kabanata na nila ang nabuksan. Alam mo, kahit tayo na, palagi pa rin kitang pinapangarap. Biglang sambit ni Marcos habang magkasama sila sa dagat. Ha? Bakit naman? Tanong ni Josefina. Nagsagwa ng binata bago ngumiti sa kanya. Ayoko lang matapos ang pangarap ko na makasama ka. That's why I want to pursue you ng paulit-ulit. Natatawang sagot ng lalaki. Umirap naman si Josefina. Alam mo, hindi pa rin ako makapaniwala sa layo ng inabot ng relasyon natin. Parang dati lang kasi, galit na galit pa tayo sa isa't isa. Tapos naging tayo. Pero kinailangan nating maghiwalay para sa mga pangarap natin. Pero sa huli, bumalik tayo sa isa't isa. Hindi lang ako makapaniwala. Pagbabalik tanaw ni Josefina sa kanilang nakaraan. That's because of our love. Pinagtagpo tayo talaga para sa isa't isa. Yun ang pakiramdam ko. Saka isa pa, ikaw lang naman ang galit na galit sa akin noon. Biro ni Marcos. Ang yabang, parang hindi ako pinahirapan noon. Singhal ni Josefina habang nakaamba sa kasintahan. Yung kwento natin, hindi ako magsasawang paulit-ulit na sabihin yon sa magiging anak natin. Ikukwento ko kung paano tayo nagkakilala. Kung paano tayo natapos pansamantala at muling nagkabalikan. Para siyang fairy tale for me. At mukhang happy ending din. Sa biglaang banat ni Marcos ay napakunot ang noo ni Josefina. Tumaas pa ang kilay ng dalaga. Paano mo naman nasabi? Because I will make sure. Nasa kasal tayo patutungo. Matapos sabihin niyo ni Marcos ay bigla na lamang itong naglabas ng maliit na box na may lamang engagement ring. Marcos! Nagbabantang tawag ni Josefina sa lalaki. What? Tumawa si Marcos. Kung nagbibiro ka, ihuhulog kita sa bangka. Mariing sambit ni Josefina habang nanlalaki ang mga mata. Kailan ba ako hindi nagseryoso sa mga plano ko para sa ating dalawa, Josefina? Marahang sabi ni Marcos bago unti-unting binuksan ang box. Palagi akong sigurado. Lalo na pagdating sa mga desisyon na gagawin ko kasama ka. Napakarami na nangyari sa buhay ko, Josefina. Before, I was just a pain in my parents' head. Pero simula nang makilala kita, nagkaroon ako ng purpose sa buhay ko. At sa palagay ko, yung aksidenteng nangyari nun between us, I think it's the way of God to make our paths cross. Malumanay lamang ang pagkakasabi ni Marcos, habang ang mga mata ay walang sawa na nangungusap sa mata ni Josefina. Kung yun man ang way ni Lord, magtatampo ako. Kasi pwede niya naman tayong ipakilala sa isa't isa na walang aksidenteng banggaan. Muntik pa akong mamatay. Natawa si Marco sa sinabi ng kanyang kasintahan. Pero sige na nga. Everything's happened for a reason. Biglang bawi ni Josefina, sabay sign of the cross. Yes, I believe in that quote. Kasi tingnan mo naman, kung hindi nangyari yung ganon, sa palagay ko, hindi tayo aabot sa ganito. Kaya kahit napangit yung first impression natin sa isa't isa that time, I'm still thankful with that. Because that scenario became the key to open my heart with this passionate and genuine relationship. Hinawakan ni Marcos ang pisngi ni Josefina at paulit-ulit yung hinaplos. We achieved everything. We achieved so many milestones. We are both stable now. I reached my dreams. You reached yours. At sana this time, parehas na tayo ng pangarap. Hinawakan ni Marcos ang kaliwang kamay ni Josefina. Marahan niyang nilapatan ng halik ito. Anong balak mo, Marcos? Tanong ni Josefina. I love you so much, Josefina. Malambing na wika ni Marcos. And this time, I want to be with you forever. I want to love you without an end. And I want to be responsible with you. To take care of you without possible endings. Let's get married, Fina. Mag-settle down na tayo. Nagkatitigan ang nanunubig nilang mga mata. I promise that I will be good. Palagi akong susunod sa mga gusto mo. Ibibigay ko lahat ng bagay na gusto mo.
at palagi kitang susuportahan. Of course, hindi na ako magsasawang mahalin ka kaya please, will you marry me? Muling tanong ni Marcos. Marahang pumatak ang luha ni Josefina habang nakangiti sa binata. Tinatanong pa ba yan? Of course, mapakasalan kita. Sa dami ng mga pinagdaanan natin sa buhay. Sa dami ng mga pinagtiisan natin. Wala na akong ibang nakikita na makakasama sa buhay kundi ikaw lang, Marcos. Kaya yes. Yes na yes. I will marry you. Masayang sagot ni Josefina. Natutuwa namang napaawang ang labi ni Marcos bago marahang Hello, ma'am. Papunta na rin po ako. No worries po. Haabot